Malaki ang naging epekto sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Barangay San Salvador sa bayan ng Masinloc, Zambales. Ang pinsalang idinulot ng nangyaring coal spill mula sa sumadsad na barge. Ayon kay San Salvador Barangay Chairman Richard Pascual, maraming mangingisda ang nawala ng pagkakakitaan. Ayon sa Philippine Coast Guard Zambales, maraming corals at seagrasses ang nasira dahil sa epekto ng coal spill. Kaya hanggat walang water test result, ay tuloy pa rin ang fishing ban sa ground area. Mahigit sa 1 hektarya ang na-damage na corals. At the same time, yung sa seagrass, hektarya rin po yung na-damage nila. Advice ng DNR, BFAR, ay ina-advise po talaga na pansamantalang no fishing activity muna dyan sa lugar na yan. Kasi inaantay pa hanggang ngayon yung test na ginawa nila sa tubig kung safe ba siya. Safe ba siyang pagkuhanan ng pwedeng ikabubuhay ng aking mga kabarangay. Wala nang mahuling isda kasi umaalis na sila dyan eh. Dahilan nitong coal na to, parang umaalis sila, lumalayo. Dati dyan lang mga isda eh. Lambat namin, pag kami wala nang nahuhuli dahil sa coal na yan. Mainit yung tubig bago nasisira na yung corals. Ito yung sumadsad na barge dito sa Barangay San Salvador sa Masinloc, Zambales. At kung nakikita nyo itong uling na ito yung mga tumapon mula dun sa barge. At lahat ng mga naipon nilang uling ay kinilang pinagsasama-sama at sinasako dito sa isang lugar. Pakiusap naman ng mga mangingisda sa kumpanya na nagmamay-ari ng barge na bilang ayuda o kapalit sa nawala nilang trabaho ay bayaran sila sa uling na kanilang nakukuha. Kami lumusong dyan para kunin yung uling. Tapos inaakyat namin. Ay, kami sir, gusto namin bayaran kami kasi pagod na kaming mag-ahon ng uling eh. Kumuha kami yung parang tiphaw na kuwan, lambat, bago sinasali namin sa sako. Samantala, nasa 4,000 sako o katumbas sa 30,000 tonelada na ang nakuha ng mga mangingisda sa isla ng San Salvador. Yung sir, pinapayagan nilang mamulot, sabi nila, namumulot kami ngayon sir ng uling dahil sabi nila babayaran. Aywan ko lang po sir, wala pa kami natatanggap hanggang ngayon. Wala pa nga po sir na sinasabi. Kaya di pa nga namin alam kung mababayaran nga kami dito, hindi. Samantala, ayon naman kay Captain Ephraim Jason Diciano, PCG Commander ng Zambales Station, nasa 10 to 15 days pa ang hihintayin para sa resulta ng water test ng Environment Management Bureau o EMB. Ayon sa PCG, ang kumpanya na nagmamay-ari ng barge ang engkargado para sagutin ang pagbabayad sa mangingisda. Automatic yan sir kapag may mga spill, either oil spill, coal spill, or any type of spill. Lagi yan sir, spillers pay yan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang coastal cleanup sa lugar malapit sa sumadsad na barge. Nakabantay naman ang PCG para pagbawalan ang sino man na lumusong, habang nakaipon naman sa baybaying dagat ang libu-libong sako ng uli. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.